Philippians chapter 4, verse 11. Philippians chapter 4, verse 11. Not that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. At ngayong title natin ay Finding Sufficiency in Christ. And itong preaching ko ay nabuo ko dahil meron akong nakausap nung mga nakaraang linggo o nakaraang araw na isang printing owner. Sinama ko ng isang agent doon at dahil meron silang binibentang malaking machine. So pinakilala sa akin yung may-ari at ito ay kilala din si Pastor Nilo. So sila ay isang malaking imprenta at sa kanyang kwento sa akin ay wala sa plano niya ang magkaroon ng business. Ang tanging plano niya, magtrabaho, at sa kanyang pagkatrabaho, gusto niya ipakita yung the best niya para magkaroon siya ng mataas na posisyon doon sa kumpanya. And pinakita niya yung best niya, so ginawa niya at nakatanggap nga siya ng mataas na award doon sa kanilang company. Nagkaroon siya ng Employee of the Year Award. So, ayun. So, dahil yung posisyon na hinahangad niya ay hindi pa available, hindi siya na kontento magantay, lumipat siya ng ibang company. At doon sa nilipatan niyang company ay hindi pa rin siya kontento. So, ginawa niya, nag-resign siya, at nagtayo siya ng isang negosyo. At doon sa pagkatayo niya ng negosyo, isang printing, nagsimula sa isang maliit na printing, at ang sabi niya sa sarili niya, eto, kontento na ako dito dahil sarili kong negosyo ito, at ako yung may-ari, ako ang amo, ako ang masusunod. Subalit, hindi pa rin siya nakontento doon. Lumaki yung imprenta, pinalaki, bumili ng machine, at mas malaking machine. At bumili siya ng property. Sabi niya, okay na ito, mayroon ako isang bahay na maganda, sa isang exclusive na subdivision, okay na ito. Subalit, hindi pa rin siya nakontento. Pinakwento niya sa akin na, sabi niya, hindi ko alam kung bakit madaming blessing dumating sa kanya, kaya napilitan siyang bumili ng isa pang property. At ayun, so hindi ko alam kung ano nangyari sa buhay, sa negosyo niya. At binebenta niya ngayon yung isang malaking machine na nagkakahalaga. Binili niya ng 11 million, ngayon binebenta niya na lang ng 3 million. Na hindi ko alam kung ano ang dahilan na sinasabi niya ay kinakailangan niya ng pera ngayon. So, ang tao ay talagang likas sa atin na hindi tayo nakokontento. At lalo na sa panahon ngayon, ay usong-uso sa tao na naghahangad tayo ng mga bagay na masigit pa sa kung ano ang meron tayo. Better job, meron ng magandang trabaho, gusto pa ng mas magandang trabaho pa, bigger house, and more money. But remain unsatisfied. Ito ang tao. Kahit na sinabi mo, hanggang dito gusto, pag meron ako nito, hanggang itong amount na pera sa bangko, ay masaya na ako. Hindi pa din, dahil hindi pa rin talaga nakokontento ang tao. At ano ang prinsipyo na itinuturo ni Apostle Paul sa atin dito sa kanyang sulat na ito, sa Philippians chapter 4, verse 11. At sabi niya dito, not that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. True contentment is learned. Ang tunay na kapanatagan ay natutunan. Sabi dito ni Apostle Paul, I learned. True contentment, for I have learned, and whatsoever state I am, therewith to be content. At yung contentment dito na pinapakita ni Apostle Paul ay ito ay nasa loob niya.
internal state. At hindi ito yung makikita sa mga bagay na meron siya sa kanyang buhay. Ibang klase ang kapanatagan na meron si Apostle Paul na pinapakita dito dahil noong sinusulat niya ito, siya ay nasa isang bilangguan sa Roma. Nasa isang bilangguan sa Roma si Apostle Paul habang sinusulat niya ito at sinusulatan niya yung Church of Philippians, Philippian Church. At makikita natin sa buhay ni Apostle Paul na ang kanyang kakontentuhan ay hindi doon sa mga mararangyang bagay na meron siya, subalit siya ay kontento sapagkat meron siyang relasyon kay Kristo. At ginagamit siya ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga misyon. So, tayo rin, sa ating buhay, ay maaari tayong matuto at magkaroon ng kapanatagan. Dahil ang tunay na kapanatagan ay hindi ito likas sa tao, subalit ito ay galing sa Diyos. Not that I speak of want, not that I speak in respect of want, sabi ni Apostle Paul dito sa unang sentence sa 11. So, sinasabi niya ito at nagsasalita siya hindi dahil sa meron siyang pangangailangan o merong pagkukulang sa kanya ang Philippians Church. Katunayan ay kilala natin ang Philippians Church sa pagiging matulungin. Kilala natin ang Philippians Church, kilala ng Panginoon, ng mga apostol, ang Philippians Church bilang isang matulungin na iglesia. At ito ay isang magandang katangian na dapat meron ng isang iglesia. At ito ay isa rin sa katangian na meron tayo. Amen? Tayo ay matulungin. So, statement of contentment, I have learned, contentment is not it is not natural to human. It is learned through life experience and God providence. Not natural to human, what is natural to human? Ano ang natural sa ating mga tao? Natural sa atin ay mag-complain, greed, maghangad ng mas marami, magreklamo, mag-murmur. Yun ang natural sa ating tao. Maghangad ng mga bagay na higit pa sa meron tayo. At makikita natin yan sa pasimula pa lang. Kung ating babalikan si Adam and Eve sa Garden of Eden, makikita natin doon na sila hindi na kontento sa kung anong meron sila. When the woman saw that the tree was good for food, bakit wala bang ibang mas masarap na pagkain doon sa hardin? Mas marami, palagi ko, mas masarap na pagkain doon sa hardin. Dahil ito ay binigay ng Diyos at ito ay sagana. And it was pleasant to the eyes. Kung alin pa yung pinagbabawal, yung pa yung talagang tinitingnan niya at sabi niya, mas inahangad niya, mas magandang tingnan to. Pleasant to the eyes and a tree to be desired to make one wise. Naghangad siya na mas maging marunong at mas maging matalino siya. A desire to make one wise. Then, anong ginawa niya? She took the fruit. Sa pasimula pa lang, ay talagang ang tao ay mapaghangad na ng mga bagay na masigit sa kung anong meron siya. At yun ang tao. Ito ay natural sa tao. Natural sa tao na hindi makontento sa mga bagay na meron siya. At natural sa damo na tumubo sa lupa. Hindi mo kailangang magtanim ng damo. Pero kung nais mo na magkaroon ng masarap na pagkain, nais mo magkaroon ng magandang bulaklak, kailangan mo magkaroon ng hardin, at kailangan mong i-cultivate itong hardin na ito at magtanim ka at magkakaroon ka ng magandang halaman at magandang bulaklak. So, ang contentment is, ito ay natututunan. Ito ay natututunan at hindi ito natural sa isang tao. Kung ito ay ating titingnan dito sa sinulat ni Apostle Paul. I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. At contentment
ay ito ay hindi isang tinanggap mo lang ang isang pangyayari dahil wala ka ng choice. Contentment is not a sullen submission to a fate. Ang pagiging kontento ay hindi yung kung ano yung meron ka sa iyong buhay ay tinanggap mo na lamang dahil sinasabi mo, wala akong magagawa dahil ito yung aking kapalaran. Hindi ito ang tunay na kapanatagan sapagkat ang tunay na kapanatagan ay nasa puso at meron kang kapayapaan sa puso. So hindi contentment yung tinanggap mo na lang kung ano ang meron ka sapagkat sasabihin mo sa sarili mo, wala na akong magagawa kasi ito yung aking tadhana. This is not a real contentment. Why? Because there is no peace inside. Walang kapanatagan at kapayapaan sa puso. Ang tunay na kapanatagan ay natutunan. Meron kang kapayapaan sa puso dahil alam mo na sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan mo ay nakikita mo na God is in control. Yun ang tunay na kapanatagan. Nang makikita mo sa buhay mo na anuman ang circumstances, anuman ang nangyayari sa buhay mo, ay alam mo na ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. At makikita natin ito sa experience ni Apostle Paul. Experience ni Apostle Paul, kung ating babasahin yung Book of Acts, ay makikita natin doon na siya ay nag-travel going to Rome. At siya ay dumaan, ang kanilang barko ay dumaan sa isang bagyo. At siguro kay Apostle Paul, alam niya, ito na yung katapusan niya. Kasi sinasaway niya yung captain, ayaw makinig sa kanya, dumaan tuloy sila sa isang malaking bagyo. At andon, yung alam niya na maaring yun na yung katapusan niya. Subalit anong nagbigay ng kapanatagan kay Apostle Paul? Nung nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon at sinabi na ikaw ay makakarating sa Rome at haharap ka kay Caesar. So anong ginawa niya? Nagkaroon siyang kapayapaan sa kanyang puso at in-encourage niya yung kapitan ng barko. At anong nangyari? Nakarating si Apostle Paul at humarap siya kay Caesar. Kapayapaan sa buhay ni Apostle Paul dahil nakikita niya na ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay at ang Diyos ay sovereign sa lahat ng bagay. Yun ang tunay na kapayapaan. Ano yung sphere of contentment? Sabi dito, and whatsoever state I am. So anuman ang meron sa buhay ni Apostle Paul, siya ay kontento. Sabi dito, I know both how to be abased and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Whatsoever state I am, ayon kay Apostle Paul, anuman ang kalagayan niya sa kanyang buhay, siya ay kontento. Why? Dahil sa lahat ng bagay, siya ay binibigyan ng instruction ng Panginoon. Naranasan ni Apostle Paul ang maging sagana sa kanyang buhay. Naranasan ni Apostle Paul na siya ay magkaroon ng mataas na karunungan, mataas na edukasyon. Naranasan din ni Apostle Paul na siya ay naging isang kaaway ng sosyedad. Naranasan ni Apostle Paul na siya ay hagupitin, siya ay makulong. Naranasan ni Apostle Paul ang maraming mga struggle sa buhay. Pero ang sabi niya dito, sa lahat ng bagay, ako ay binigyan ng instruction ng Panginoon at ako ay kontento. Dahil nakikita niya, sovereignty of God, and God is in control of everything. The secret of contentment, verse 13. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ito pala yung sakreto ni Apostle Paul. Na lahat ng bagay ay magagawa niya hindi dahil sa kanyang sariling kakayahan,
Hindi dahil sa kanyang sariling lakas at hindi dahil sa kanyang sariling pagpapagal, kundi magagawa niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpapalakas sa kanya. At ito ang sikreto ni Apostle Paul kung bakit siya ay panatag at payapa siya sa lahat ng bagay anuman ang mangyari sa kanyang buhay. So makikita natin dito na hindi likas sa tao ang maging kontento, likas sa tao ang maging mareklamo, likas sa tao ang mapaghangad, likas sa tao ang mag-complain. Subalit, ang kakontentuhan ay ito ay galing sa Panginoon at itinatanim sa puso ng tao. At sino ang meron ito? Si Apostle Paul. At sino ba si Apostle Paul? Si Apostle Paul ay isang apostol, isang mananampalataya. At kung titingnan natin dito, si Apostle Paul, bilang isa siyang apostol, sasabihin natin, kaya kasi ganyan masasabi ni Apostle Paul, sapagkat siya ay apostol at direkta niya nakakausap ang Panginoon at pinakita sa kanya ng Panginoon ang maraming mga miracle at siya ay may power. Sabi ni Apostle Paul, I know not that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Kung titingnan natin si Apostle Paul bilang pastor ng mga churches, ay sasabihin natin na dapat lang kay Apostle Paul na ipakita niya, dahil bilang leader siya, ay ipakita niya dun sa kanyang mga churches na siya ay kontento at kahit na siya ay hindi sinusuportahan ng kanyang church, ay hindi kasi dapat magreklamo. So pag tinignan natin si Apostle Paul bilang apostol at bilang pastol, ay iisipin natin ay ito ay hindi natin kayang gawin ang maging kontento tayo sa ating buhay. Subalit kapag titignan natin si Apostle Paul na isang mananampalataya at tagasunod ni Kristo, na kagaya natin na isang mananampalataya at tagasunod ni Kristo, ay masasabi natin na kaya din natin maging kontento na kung ano ang meron si Apostle Paul. Sapagkat contentment is Christ's virtue and it is given by Holy Spirit in the hearts of the believer. Ito ay binibigay ng Panginoon sa puso ng mga mananampalataya. Contentment. At kailan ito nakikita sa buhay ng isang Kristiyano? Tingnan natin kay Apostle Paul, I learned to be content. Natutunan niya na maging kontento sa magitan ng kanyang mga experience at karanasan sa kanyang buhay. At pwede din natin sabihin sa ating buhay na tayo ay kontento kung ating nakikita sa ating buhay kung paano tayo ginagabayan ng Panginoon. At kung paano nakikita natin ang Panginoon na kumikilos sa ating buhay. Ang sabi ng Panginoon, I will never leave thee nor forsake thee. So kung ating titingnan ito sa ating buhay, ay doon tayo magkakaroon ng kakontentuhan, kapanatagan sa ating buhay. At ang tunay na kapanatagan ay mayroon kang kapayapaan sa iyong puso. Masama ba at mali ba na maghangad ng mga bagay? Sabihin natin, kasalanan, kasi si Apostle Paul, nakontento na lang kung anong meron siya eh. So dapat ganun na rin lang ako. Dapat makontento na lang ako sa kung anong meron ako, anong trabaho meron ako, at kung anong meron ako sa aking buhay, dapat ako ay makontento na lamang. So, mali ba na maghangad ng mga bagay na masigit sa kung anong meron ka? Tingnan natin sa Proverbs 15:16 to 17. Sa Proverbs 15 to 16, verse 16, sabi dito, better is little
with the fear of the Lord. Better is little with the fear of the Lord than great treasure and trouble therewith. Better is dither of herbs where love is than a stalled ox and hatred therewith. Mas mabuti na meron kang konti na ito ay meron kang takot sa Diyos kaysa magkaroon ka ng sagana at marami na hindi mo na iniisip ang Diyos. Mas mabuti na ikaw daw ay kumakain sa hapunan ng mga gulay, subalit meron namang pag-ibig. Kaysa sa masasarap na pagkain, pero merong mga nagagalit. See? Anong ibig sabihin nito? Anong prinsipyong tinuturo sa atin? Pwede tayong maghangad ng mga bagay at kunin natin ang mga bagay, pero hindi natin kailangang mang-apak ng mga tao at suwayin ang utos ng Diyos. Pwede tayong maghangad ng mga bagay na hindi against sa prinsipyo na itinuturo sa atin ng Biblia. Better is little with fear of the Lord than great treasure and trouble therewith. Kung ating titingnan yung example natin ngayong panahon sa ating nangyayari sa gobyerno, siguro iisipin nila nung nabuko sila sa kanilang mga kasalanan ginawa, no? Dapat nakontento na lang ako kung anong meron ako. Diba? Pinagyabang nila sa publiko, marami silang sasakyan, marami silang pagpupunta sila sa mga restaurant, pinagyayabang nila yung bungkus-bungkus na pera na meron sila, pinagyayabang nila yung marangyang pamumuhay na meron sila. Subalit ngayon ay milyong Pilipino ang nagagalit sa kanila. At tuwing bumabaha, tiyak, pangalan nila ang minumura. Tiyak maraming mga tao nagagalit sa kanila. At siguro sabihin nila, kung sana noon naging kontento na lang tayo sa maliit na bagay, hindi sana nangyayari itong mga bagay na to. So, nasa huli yung pagsisisi. Kaya makikita natin dito na hindi natural sa tao ang maging kontento. Nagiging kontento ang mga tao. Ito ay galing sa banal na espiritu na binibigay sa puso ng mga mananampalataya. This is a fruit of the Spirit na tanging ang mananampalataya lamang ang meron. At paano mangyayari sa buhay ito? Paano natin matutunan na maging kontento? It is learned, sabi ni Apostle Paul, natutunan niya. At ito ay pwede din nating matutunan sa ating buhay, na tayo ay makontento sa ating buhay, makontento tayo sa kung anong meron tayo, at kapag tayo ay nagkaroon ng sagana, sabi dito ni Apostle Paul, I am instructed. Siya ay binibigyan ng panuto ng Diyos. At sana kung tayo ay magkaroon ng saganang buhay, ay makontento na tayo. At tignan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia. Kailan pa hindi dapat makontento ang tao? Kapag ang ating pinag-uusapan ay tungkol sa spiritual na mga bagay. Doon tayo dapat hindi nakukontento bilang mga mananampalataya. Hindi tayo dapat makontento na may ginagawa na tayo sa ating iglesia, pero meron pang mas opportunity na ibinibigay sa atin ng Panginoon, sabihin mo, hindi, okay na ako dito, kontento na ako. Yun yung mga, minsan, ay ito yung bagay na dapat hindi tayo nakukontento. Na meron pa tayong kayang gawin, pwedeng gawin sa Panginoon, ay huwag nating pigilin ang ating sarili. Gawin natin. Makontento tayo sa mga bagay na nasa mundo. Dahil ang ating kasiyahan bilang mga Kristiyano ay wala sa mga bagay na nasa mundo. Kundi ang ating tunay na kasiyahan ay nasa puso natin at nasa relasyon natin sa ating Diyos. Okay, let us learn from Apostle as a believer and consider if we can find happiness even if circumstances remain unchanged. We must look to Christ as our source of pure joy and peace, rejecting the idea that worldly things can truly satisfy us.
tingnan natin na ang tunay na source ng ating kapayapaan at kasiyahan ay ang ating Panginoong Hesukristo at hindi ang mga bagay na meron dito sa mundo. So tayo ay manalangin na tayo ay patuloy na bigyan ng Diyos ng kapanatagan kahit na anuman ang sitwasyon ng ating buhay at patuloy nating ipanalangin ang bawat araw sa ating Diyos. At tayo ay manahan sa kapangyarihan ng ating Diyos at isipin natin na ang Diyos ay sovereign at siya ang may control ng lahat ng bagay at diyan ay magkakaroon tayo ng tunay na kapanatagan sa ating puso na tanging ang Diyos lamang ang nagbibigay at hindi ang mga bagay dito sa mundo. Purihin po ang Panginoon. Let us pray.